Yung espiritu, yun ang hawak mo lang. Dahil ang espiritu ka at isip mo ang daladala mo. Ang lahat ng bagay yan sa Diyos yan. Wala man sino man sa inyo ang may-ari yan. Dahil ang may-ari yan ang nagbigay ng katawan sa inyo. Hawak ng kayamanan, tubig, lahat man gawa ng espiritu na hawak ng Ama yan. Dahil walang kahit sino man at nasa inyo. Ang daladala nyo lang, ang kaisipan ninyo, ang espiritu ninyo. Puso, ingat. Dahil ang lahat yan pahiram lang sa inyo, pagsamantalang pinahawak lang sa inyo. Hindi yan sa inyo. Bilang araw mawawala rin. Ang lahat na bubuhay sa mundo at galing sa lupa, lupa rin, ibabalik sa lupa. Ang lahat yan. Kahit ang puno, ang dagat, kung walang dagat, walang isda. Tandaan ninyo. Kung walang tao, walang wangis ng Diyos. Dahil ang tao siya, ang wangis ng Diyos. Tama, hindi. Oo. Dahil sabi nila, ang wangis ng Diyos. Tayo, may wangis tayo. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buwan katawan sa atin. Yung kaisipan natin, hindi hawak ng Diyos yan. Dahil ang kaisipan natin, binaba tayo dito. Itong binigyan tayo ng second chance dito sa lupa. Dahil ang second chance ito sa kabilang ito binigay ng Diyos sa atin para tayo magbago kung ano man ang bagay kagusto ng Diyos. Gawin natin dahil lahat tayo pagsamantala lang dito. Amen. Nakuha niyo. Magsamantala lang tayo dito. Dahil wala man sino man, kahit sa tagal ng panahon, kahit nuno natin, kahit anong kayabangan niya, anong katigasan niya, mawawala din sila sa lupa. Puso, huwag niyo abusuin ng mga ugali natin. Ay, tayo ay wala na kamatayan, tayo ay wala na hangganan, may hangganan tayo lahat. Iisa lang ang tagaligtas natin, ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Ang sabi ng Ama, halimbawa tayo ito, sabi ng Ama, tayo ang marami at may mayroong pumasok. Ngayong pumasok yun at magaling magsalita at pag sirain tayo, isipin ninyo, wala pa siya at tayo. Dahil mayroong papasok na hindi maganda, ililinglang lang kayo. Pagkatapos kung naniwala kayo, tatawanan ka na. Ay, sabi niya, ay naniwala sila at sinira ko na sila. Dahil wag nyo gawin niya, wag nyo isipin nyo muna bago nyo gawin. Dahil ang lahat yan, saan ka nagsimula, wag ka maniwala kung tao lang ang magsasalita na hindi totoo. Dahil tignan mo, kahit sino man ang bagay, kung tayo mga spiritual, tayo magtulungan, yung tao ngayon yung ginagamot natin katapos silang maninira, tignan mo, sabi nga, sila pang tinutulungan, sila pang manila, isipin mo kung tama bang ginagawa nila o hindi. Yung tao, yung pinihiya niya ba at siniraan ka ba? Wala, tungkol lang sa kanya at sisiraan. Sabi na nga, may panahon darating ang oras yan, tandaan ninyo, isipin niyo muna bago kayo maniwala sa kanila. Huwag kayo magpalinilang. Dahil ang paglilinglang nyo, doon kayo mapapahamak. Dahil imbes kayo paakit-akit na, madadown kayo dahil sa inyong paniwala. Dahil hindi nyo maraming masarap salita. Sa gawa, wala, tatawanan lang tayo dahil sabi niya, para hindi maging tagumpay ang kanilang gawain. Okay? Ninyo, hindi natin alam kung ano man may pumasok. Dahil ito sa Miyerkules, sabi niya, at may darating, alas 10 daw, darating siya. Hindi sila tagapan sila, bagyo, pandilito yun. Ang gusto nila, kunti-kunti na sila, spiritual din sila. Gusto nila ay makita nila dito. Gusto nila kuminig ng salita ng bawat isa sa atin. Ng salita ng Diyos, walang imposible sa lahat. Tandang masaya, sabi mo, masaya ang lahat kung ano man tayo noon. At hanggang ngayon, isipin ninyo kung ano man ang bagay na hindi naintindihan at hindi nyo malalaman bakit ganito. Tandaan ninyo, isipin ninyo kung ano ba nang nangyari. Kasatin nyo bago kayo magkita. Tama, hindi. Baka may kamali, may ano. Dahil ang lahat yan, may paghuhusga. Sabi ng Ama, ang lahat yan, huwag kayong maniwala kaagad kung hindi nyo siyasatin muna. Bakit ay bakit? Dahil maraming, bakit? May tumatawag sa akin. May tumatawag din ng kabila. Alang-alang papatayin ko yan. Kung hindi ko tapusin ito, alang-alang, kung pinatay ko ito, nakausap kong tumawag, mamaya sabi niya, basta naman si Ama, bakit pinatay? Yun, hindi rin naiintindihan. Minsan, di ako makakasagot dahil pagtawag nila, ayaw ko pindutin, mawawala ng screen niya. Bakit di ko makita? Dahil may tumatawag. Ngayon, pinabayaan ko lang dahil ang tumatawag ngayon, minsan, nag-aaburido sila, hindi nila alam, may kausap ako.
Hindi ko sila tinanggihan. Ayaw ko lang mapahiya ang una na kausap ko. Nasubukan nyo rin yan ganon. Kasi ang marami nagsasabi, bakit? Sabi niya, bakit ganito? Bakit di ako tinatawag niya ama? Hindi nyo iniisip ang lahat ng bagay. May kausap ako. Kung nag-usig na ka, nag-usig ka na, akala nyo ayaw ko sa inyo. Hindi, mali. Dahil may kausap ako, ayaw ko maging bastos yun. Yun, hindi nila maintindihan. Dahil ang lahat yan, sabi ng ama, ang lahat, ngayon ipapaliwanag ko na sa inyong lahat. Sa ganda kapon. Dahil ang lahat yan, sabi ko, ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Dahil ang nangyayari dito sa atin, maraming tumatawag. Kung saan na akong may kausap, doon sila tatawag. Hindi naman surumbot. Marami lang kasama. Si Mari, sabi ko, Mino, tumawag si Mari may kausap ako sa Manila. Alam lang papatayin ko. Ngayon, wala akong masasabi. Baka magdamdam yun, baka hindi ko tinagot. Ngayon, ang sinagot, hindi ko naman patayin ito dahil baka magdamdam din siya. First come, first serve. Ano? Kasalanan ko ba? Hindi ko sila sasagot. Ngayon, ang husgahan ng mga tao, ang isip ng mga tao, dahil ang inisip nila, hindi ako pinapansin niya tumatawag ko. Minsan hindi kita masasagot din, minsan. Dahil isipin nyo, ngayon sasabihin ko na totoo sa inyo, hindi ko masasagot kung tulad dito. Ngayon, kanina may kausap, ngayon ay tumawag sa akin. Kausapin ko siya ngayon. Si Jessa, yung si Umukanite, taga Manila. Tumawag kanina ito, di ko sumagot. Ngayon, tumawag ulit. Sasagot din. Dahil kausap ko kanina yung taga Baguio. Hello, tumawag ka kanina, no? Tumawag ka kanina. Then nag-meeting kami. Kanina tumawag ka, no? Hindi. Kanina tumawag ka, no? Tumawag ka kanina, no? Hindi, may kausap ako. Ngayon, may meeting muna kami, ha? Okay. Taga Makati yan. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Yung nagbigay ng Jollibee. Sa Manila siya. Yung ganun yun. Kung may kausap ako, akala nila tumatawag sila. Akala nila hindi ko sila sinasagot. Minsan nagdadamdam sila dahil hindi nila alam bakit di kayo magtanong. Hindi nyo alam. Dahil nasasaktan din ako dahil hindi ko kayo nasagot. Alam nga lang papatayin ko ito. Para sa inyo. Kung kayo naman kausap ko, kung patayin ko rin, tungkol tumahawag, ano maramdaman niyo? Masakit ba hindi? Nakuha niyo na ba yung ko? Masakin, saluban. Hindi ko kayo tinatanggihan, hindi ko kayo pinabawayan. Ang kailangan ko, tapusin ko muna ang kausap ko bago kayo ay tumawag. Minsan tatawag ko, hindi na, minsan hindi na makakatawag, hindi ko na alam gagawin ko. Dahil importante ay, nakausap ko na ang unang nakausap ko. Kung may tumawag, hindi ko napansin, pasensya muna dahil may kausap ako. Hindi ko masasabi kung kayo ay sasagutin ko. Ayaw ko naman papatayin yun. At sila ay maging, sabi niya, kapastusan ko naman yun. Ngayon, kahit nanonood, maraming tumatawag sa akin, yung ang mahirap lang kasi, kung saan na mo ikausap, doon sila tatawag. Kung wala ko kausap, wala rin tumatawag. Tulad sa trabaho, kung trabaho ka, maraming magpapagawa. Kung wala kang trabaho, tambay ka. Nagkakampintin ako nung gano'n. Puro ang lahat yan. At sasabihin ko, wala ako nagdamdam ang bawat isa. Kung hindi ko natawagan, ngayon sabihin ko ng katotohanan, hindi ko kayo maharap kung may kausap ako. Kung kayo wala ka kausap, maharap ko kayo. Dahil first come, first serve. Tama po. Wala yung kakampi, mahal ko kayo lahat. Magtampo naman sila kung intindihin nila, bakit hindi ko sila ay sinasagot. Dahil may kausap ako, ayaw ko rin maging bastos din sa kausap ko. Amen? Amen. Kuha nyo na. Puso ang lahat yan. Isa lang cellphone ko. Mabuti tawag kayo ko na doon. Saan ko kumon? Kaya nga po, ama. Ganun din kasi ama, pag may Sunday class talaga, pag may gawain tayo, doon naman bigla-bigla silang natawag. Siyempre pag hindi nasagot, walang magdadamdam ba. Sa Merkules, darating spiritual mo eh.
Sabi mga last week sila, yan, utos sa taas din yan, mga spiritual, yung kanina. Taga-Bagyo, yung taga-Sampabyan sila, may amo nila taga-Bagyo din. Gusto nila daw ay pumunta dito. Tama-tama. Parang yung pinunta nila yung leader nila doon at nag-surrender na yung sabi ni Kun Ama, yung Supreme Court po, tama din, paggawa ko ng bastong po bandera, yung bandera ng Pilipinas, dumating yung Supreme Court ng spiritual government. Oh, dahil sabi ko Kun Ama, pati yung nandito si yung si Dali, anong kanya? Hukom? Hukom po. Ibig sabihin, makikilala kayo at ako isa. Dahil tayo ang nagsimula at nandito tayo, makita natin ay tayo ay totoo sa kanila. Hindi, pantay-pantay tayo. Hindi akong leader. Hindi rin kayo leader. Isang gawain natin, pantay-pantay tayo. Kung leader ako dito, ay hindi na ako magagamot sa inyo. Leader na ako. Magagamot ako. Hindi pantay-pantay. Pwede ko kayo utusan, pwede niya ako utusan. Mag-utusan tayo. Dahil walang leader sa atin, pantay-pantay. Sabi ni Lord, walang mataas sa ating lahat kung hindi pantay-pantay tayo lahat. Amen. Ang paniwala natin ang bawat isa sa atin. Kung leader ako, leader kayo lahat. Kung katulong ako, katulong tayo lahat. Dahil pantay-pantay. Dahil isa, ang ginaba tayo dito ay maglingkod. Kung sino man ang bagay, pipiliin natin ang mga tao ay darating at gusto sa atin, tanggapin natin dahil atin ang gawain natin para sa kanila, yan ang utos ng Diyos. Para matanggapin natin sila tulad tinanggap sa atin ng Diyos. Amen. So ito ang lahat yan, sabi ng Ama, yan ang simulain ninyo. Huwag niyong bawat isa sa inyo ang mga anak, tandaan ninyo. Kung sino man sa inyo at tinawagan at hindi sumagot, huwag kayo mag-isip ng ano-ano man. Kahit sino, tatawag ako sa iyo, hindi ka makasagot. Hindi wala akong isip, di ako sinasagot. Ayaw, huwag alisin niyo yan. Hindi niyo alam, may kausap siya, at naiwan niya ang cellphone niya. Huwag agad magdamdam dahil ang pagdamdam mo doon din mapapahamak ka. Dahil sa ugali mo na hindi mo. Bigyan mo siya pabor. Baka hindi siya nadala, bakit ganito, hindi sumagot. Kasi may dahilan yan dahil sinabi ko sa inyo, minsan tumatawag sila at na may kausap ka, alang-alang papatayin mo yung tawag mo. Baka kaya naman. Yan, mangyayari ang bawat isa sa atin. Kung natin, kailangan mababa ang atin. Huwag tayo itaas natin sarili natin, huwag natin magdamdam bawat isa sa atin. Isipin natin, mayroon dahilan yan. Hindi yan yung gusto. Kung ayaw yan, sabi niya, ay may paraan yan. Kung gusto, wala nang dahilan. Gusto, ang wala, ayaw, maraming dahilan at may paraan yan. Lahat ng bagay, sabi ng Ama, kailangan ninyo para maintindihan ninyo, para malaman ninyo ang bawat isa. Tama yun. Tulad ditong dalawa, si Pat. Ang ganda ng kwentuhan namin. Masasaya na kami. Bigyan misay sa akin sa taas. Tapos si misay, yung noon. Bakit? Sabi mo nga sa kanila dalawa. Sabi niya, kung maging kung ka sa akin, sabi niya, maging sagabal na ako sa iyo, sa pamilya niyo. Utos sa taas yun. Yun, dinailit ko. Kung sagabal ka, nahirapan ka na sa akin at saka sagabal ako, pwede ka na umuwi. Ikaw mo, sabi ko, kung alam ng mga pamilya mo, ay kung gusto mong umuwi, pwede na tayo umuwi. Dahil ako ay nandito lang naman ako. Dahil ayaw ko umasaktan kayo, ayaw ko magdamdam kayo tungkol sa akin, naghihirapan kayo. Ayaw ko. Dahil pinunta ko dito mag-isa at pumunta kayo at ako ay ngayon gusto ko makita sa mga mukha ninyo malungkot. Ibibigay ko ang kalayaan ninyo. Hindi ako leader yung kunin ko kayo. Gusto ko may laya kayo. Kayo ang pipili sa akin. Kung akong kasama ninyo, salamat. Kung ayaw nyo kasama, salamat din. Dahil ako ay hindi ko kayo inangkin. Dahil kayo ang gusto ko sa inyo, galing sa inyo ang desisyon nila. Sabi ko, kung gusto mo, pwede ka nang umuwi,
Yun, sumagot. Dahil sumagot ka. Kaya ito sa atin, sumagot. Dahil ang sa atin lang naman talaga, lahat tayo, pati si Mami nasubukan din noon yan. Sinabi ko Mami, kung ano Mami, pwede niya na ako iwanan. Lahat. Dahil sabi ko, sanay naman ako mag-isa. Wala akong, hindi ko naman kayo kinuha. Sabi ko sa inyo, hindi ko naman kayo kinuha. Kayo lumapit sa akin. Katapos, pagmamahal sa akin, nandito kayo. At ang minahal ko na kayo lahat. Kung katapos nakikita ko na malungkot kayo, kung sabi ko, kung ano man kalungkotan nyo, parang naalanganin kayong malis, pwede na kayong umalis dahil kung ayaw kong magbibigay ng problema sa inyo. Gusto ko kayo ay masaya. Okay, iwanan niyo ako, maraming salamat. Kung hindi, maraming salamat. Basta ako ay nandito lang ay para sa lahat. Isang alipin ako. Ako ang tumutulong sa mga taong may kailangan. Ngayon, kung ako iwanan, sabi ko nga ako iwanan, wala akong magawa dahil nasa inyo ang mga desisyon. Dahil ang sabi ko, ang lahat man, ang sinuma sa akin, laya kayo. Hindi ko kayo ang pinin. Kung kasama niyo ako, tinanggap niyo ako, ginawa niyo mga pamilya, mas pamilya ko kayo. Dahil ang akin lang noon at ngayon, siya pa rin. Ang pagmamahal ko sa inyo, siya pa rin. Ang ugali ko noon hanggang ngayon, siya pa rin. Kung minsan, sabi ko, minsan ang mga tao ay hindi ko makakausap. Hindi nila alam anong dahilan, bakit ayaw na sa akin ni Ama. Bakit sinabing ganito. Hindi. Ayaw ko lang kayo ay problema. Ayaw kong kayo ay dahil sa akin ang pabigat. Kusong kailangan ko kayo ay freedom, mag-isip kayo sa inyo ang decision ang lahat. Ano sabi niya, Mami? Ano, Mami? Hindi niya ako iwanan. Dahil ang sinabi sa kanya si Nana Edna, Agal-agal ko lang sumasama sa iyo. Hindi pa ako hindi pa ako nagsasalita noon. Ikaw, Pan, puto ang lahat sa inyo, sabi ko, freedom, laya kayo. Dahil ang ako, ay ako. Dahil ang lahat yan, si Malu, ang sarili ito, lahat man ng bagay, ito ang sinasabi ng Ama, nasa inyo ang decision. Kung gusto niya akong iwalayan, ay freedom, ay laya. Dahil ako ay, wala naman ako, ay naging sagabal sa inyo. Kung medyo naramdaman niyo sagabal na ako, ay laya na kayo. Tama? Hindi. Ako ba sagabal ba? Ay hindi. Hindi ko. Dahil ang sinasabi ko, ayaw ko rin masaktan kayo, ayaw ko rin parang nililit kayo. Hindi, mas lalo ako gusto makumbaba ko, gusto ko kayo iangat. Dahil ugali ko, gusto ko iangat ko kayo. Dahil gusto ko, mahal ko kayo. Kung anong katagumpayan ko, kasama kayo sa katagumpayan ko. Kung ano man hirap ko, kasama kayo. Hindi kayo hirap, ako lang maghihirap dahil ako ay nandito lang sa templo ko. Wala akong ginagawa, kung hindi naghihintay lang kung may naramdaman at ako ay nandyan lang sa inyo. At ako ay malapit sa inyo. Dahil nandito lang ako sa templo ko, naghihintay lang kung ano mang problema ninyo. Magsabi kayo, ang kapangyarihan ng Diyos at darating sa kagalingan ninyo. So ang lahat yan ay maganda yun, sabi ng Ama. Maganda yan. Dahil hindi yung tayo ay pilitan. Kailangan yung tunay ang bawat isa sa atin. Maganda ba? Yung isay sa pataas, hindi. Maganda po. So lahat ito, marami darating dito sa atin. May git pa darating. Dahil yung sinabi ko, doon, hindi ko pa sinabi yung templo natin. So yung time basis for Yahweh, for Jerusalem, temple living God. Hindi ko pa sinabi dahil hindi pa ako handa. Nalala mo ito? Unahan. Kung darating na yun, kung magtanong sila, sagutin natin sila. Dahil kung bilang tayo ay, sabi ng Ama, kung hindi tatanungin sa akin, ano ba ang maganda dito sa atin? Ang sabi ng Ama sa akin, sabihin sa kanila, lahat ang gilid ng kasada, taniman ng niyog, taniman ng mga prutas, bilang araw pagdalaki ng mga bata, marami ng pagkain tayo, marami na tayo. Saan tayo pupunta, marami tayo pagkain. Mga niyog, mga may pangkuhan ka, pwede ka pumitas, iinom, yung kaya mong paglalagyan, lahat nasa Pilipinas.
ang bawat gilid ng kalsada at maraming prutas, hindi lang makasagaba pa. Hindi yung iba-ibang puno nilalagay nila. Ang puno yung para sa isang lugar, yung mga gilid ng kalsada panay prutas sa may lansones, may ano mga kaya taniman para ang lahat man walang magugutom. Tuloy-tuloy ang gusto ng Ama. Yun ang paraiso ng Diyos. Yan ang Garden ng Eden. Sabi ng Pilipinas, lahat ang inya yan, maraming mga pagkain yan. Dahil wala na tayo halos mahihirapan. Hindi, ngayon kasi lahat ang mga prutas pinuputol na. Kawawa ang mga bata. Star apple. At star apple at saka yung mga lagyan mo na lansones. Santol. Ang lahat yan, lagay mo sa gilid ng kalsada yan lahat. Spray hanggang lahat yung pwede kayo pan. Marami ang nagtatanim doon, pwede rin sila magbenta. Pwede sila magkumuha doon, libre yan. Sa gobyerno yan lahat. Yun, ang batas ng Diyos. Alam mo, kung oras na yung mangyayari yan, sabihin ko sa inyo, wala na halos magkakasakit dahil kulang tayo sa protina, vitamin, mga orit. Tama, hindi. Kung kumpleto tayo ng mga prutas, ano sa tingin ninyo? Maganda ba? Hindi. Maganda po. Oh. Dahil ang prutas siyang nagbibigay ng kalakasan natin. Yung amoy ng mga dahon ng mga prutas, ay saga ng vitamin yan. Yung dahon-dahon lang yung amoy lang, saga na yan. Magaganda sa katawan ninyo yan. Lulusog kayo dyan dahil maraming puno. Yung mga puno, mga ay kinakain natin. At ang lahat yan, medicine yan. Kailangan natin yan. Ibalik natin. Kung ano man noon, ay ibalik ngayon. Bilang araw, darating yan sa pangalan ni Jesus. Gagawa ng paraan ng Diyos para tayo ay maging masaya ang mga bata. Marami pa ay sumusubol. At marami pa nangyayari. At nabubuhay ang mga bata. Sila ang makikinabang sa lahat. Buwan nyo. Tingnan ninyo kung gawin natin ilang araw ng ito na sabi niya, ang batas ng spiritual. Walang magugutom sa lahat. Mabubuhay ka. Yung prutas lang. Mabubuhay ka. Okay, yung mga unggoy nga, prutas lang, kinamabubuhay. Tayo pa no. Mabuti pa tayo, kumpleto yung kamay natin. Yung mga unggoy, malit lang siya. Mas malakas pa siya. Apat yung kanya. Malakas sila dahil anong prutas kinakain niya. Kung ganun tayo, tignan ninyo, wala nang maidlag. Wala nang mataba masyado. Wala na. Oo. Ay, masaya lahat kung nangyayari sa atin. Yan lang naman ang sinabi ng Ama. Maraming salamat sa inyo sa pagpaliwanag. Ngayon, intindihan nyo na. Hindi man tumawag, isipin nyo muna, huwag kayong unang umusga. Tama yun. Pangalan ni Jesus, ilang Ama. Ako ay nandito, nagpatutuwa ko sa inyo. Sinasabi ko na lahat, ang para sa inyo. Kung sagabal ako, at pwede kayo umalis. Kung hindi ako sagabal sa inyo, mahal niyo ako, mahal ko rin kayo lahat. Basta ako, naglilingkod sa inyo, naglilingkuran tayo ang bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Ang pangalan ni Jesus, dakilang Ama, ang tagaligtas natin lahat. Magandang hapon. Tapos na po ang sharing natin about sa worship. Shoutout kay Madam Giselle Hobes, yan kay Madam Lisa Magallanes, kay Marie Severa Kasi, at kay St. Judith Paringit Angelito, yan. At kay Malu Pinulyari, yan. Shoutout po sa inyo lahat at sa lahat po ng nariyan. And a blessed Friday. Nasa mabuting kalagayan po yung lahat. Tapos na po yung share natin. At naunawa lang po tayo sa pagkakagan mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Kung hindi kayo masagot sa inyong mga tawag sa mensahe, may mga tao rin po na pauna-unahan lang po yan kung sino naunang contact. Sila po. Kaya unawa lang po. Kaya thank you for watching and God bless po at ingat. Palagi tayo po yung mag-end live na. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you. Wala po, maraming salamat. God bless.
End live na po tayo.